Matapos nga nakuha ng Los Angeles Lakers itong si Rui Hachimura sa linggong ito, ang team mga kaibigan ay hindi pa pala tapos dahil ang kupunan ay hanap pa rin ngayon ang iba't ibang trade bago pa man ang NBA trade deadline. Sa halos buong summer hanggang ngayon mga kaibigan, ang mga balita ay nagsisiliparan sa Los Angeles Lakers na silang mayroong interest para gumawa ng napakalaking move na makakuha ng another star mga kaibigan bilang suporta ni na LeBron James at Anthony Davis. Gayunpaman, ang kanilang kakulangan sa valuable players at draft assets para maging kasapi sa blockbuster trade ay ang naging dahilan para hindi nga ito may pagpatuloy. Sa katunayan, ito nga ang naging dahilan mga kaibigan kaya ang Lakers ngayon ay gumawa na lamang ng smaller moves para mapa-improve nga nila ang bench at ang kanilang depth sa pamamagitan sa pagkuha dito kay Hachimura. Nitong huling linggo, inireport na ang Los Angeles Clippers ay naging interesado sa veteran point guard na si Mike Conley. At tanaw nga ngayon na hindi lamang sila ang kupunan mga kaibigan na tinatarget ang one-time All-Star. Dahil sa araw na ito, ang Bleacher Report at NBA Insider na si Eric Pincus ay inireport na ang Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves ay naging interesado na rin mga kaibigan sa serbisyo ng 16-year veteran at current Utah Jazz talent. Itong si Conley ay isang favorable option para sa playoff contenders hindi lamang dahil sa kanyang ipinakita mga kaibigan bilang mayroong point guard skills, ngunit isa na rin sa napakalaking dahilan ang kanyang $14.3 million mula sa kanyang $24.4 million na siyang nakaset na makukuha nito sa susunod na season. Ang Los Angeles Lakers ay ganap ng mayroong 3 established point guards mga kaibigan na sina Dennis Schroeder, Patrick Beverley at one-time NBA MVP na si Russell Westbrook. Gayunpaman para sa kanila, wala sa kanila ang traditional floor general sa team na pwede nilang magamit para sa kanilang run sa season ito. Speaking of mapa-improve ang roster, ang Golden State Warriors rin mga kaibigan ay ang isa sa preferred landing spot para sa Milwaukee Bucks big man na si Serge Ibaka matapos nga na itong si Ibaka at ang franchise ay sumang-ayon sa isang trade. Ang 33-year-old na si Ibaka ay nai-traded patungo sa Milwaukee Bucks noong huling season matapos nga niyang sinimulan ang campaign kasama ang Los Angeles Clippers. Siya ay nakapaglaro sa team na ito sa loob lamang ng 35 games. Ngayon, ang 2019 NBA champion ay naniniwalang siya pa rin ngayon ay mayroong sapat na kakayahan para makapag-contribute mula sa isang kupunan. At ayon nga sa Sports Illustrated, ang Bay Area mga kaibigan ay ang magiging perpektong spot para kay Serge Ibaka. Habang itong si James Wiseman, Jonathan Kuminga at Moses Moody ay mai-consider man bilang assets ng Warriors sa hinaharap, ang team naman mga kaibigan ay hanap rin ngayon na makadagdag ng center bilang isang pagsubok na depensahan ang kanilang titulo sa season ito. Ang isa sa kahinaan ng Warriors ngayon ay ang kanilang frontcourt mula sa center position kasama ang parehong sina Michael Green at James Wiseman mga kaibigan na naging prone pa rin ngayon kasama ang iba't ibang injuries. Ang Warriors ay hindi kailangang labis umasa dito kina Kevin Looney at Draymond Green. Dito'y idinagdag rin na ang makuha nila itong si Ibaka ay ang pagiging isa sa kanilang bench option mga kaibigan dahil ang Warriors ngayon ay mayroong open spot. Speaking of center position, matapos nga sa kanyang bench back-to-back games mga kaibigan, itong si James Wiseman ay agad inisip na ang kanyang hinaharap kasama ang Warriors ay naging malabo na nga ngayon. Ngunit para kay Steve Kerr, siya ay personal na nakipag-usap dito kay Wiseman mga kaibigan bago pa man lumipad ang team patungo sa Oklahoma City. Naayon pa nga kay Steve Kerr mga kaibigan, itong araw ay napakahirap para sa isang batang player na siyang dumaan sa ganitong proseso na para sa kanya nakikita nga raw niya itong si Wiseman na nangangailangan pa ng labis na paghahanda. Hindi nga raw siya nakapaglaro sa liga ng mahabang panahon at natitiyak na hindi nga raw niya laging alam kung ano nga ba ang nangyayari. Ang paulit-ulit na paghahanda at pagsasanay ay naging madalas na para kay James Wiseman. Sa katunayan, ilang beses na nga itong pinadala sa G League Santa Cruz Warriors noong buwang November at ito ay naulit noong buwang December.
Siya ay nakabalik sa Golden State lineup noong December 16, ngunit naglaro lamang ng 7 NBA games bago pa man niya nakuha ang sprained left ankle mga kaibigan during sa kanilang 3-on-3 drill noong December 30. Itong si Wiseman ay naging malinaw na pwede na nga itong maglaro noong araw ng Huwebes, ngunit hindi nga ito ginamit nitong ni Steve Kerr laban sa Memphis Grizzlies maging sa kanilang pagkapanalo kontra sa Toronto Raptors. Bagaman sa pagitan sa dalawang laban na iyon, ang Warriors ay pinadala ang 3 other young players na sina Patrick Baldwin Jr., Moses Moody at Ryan Rollins patungo sa Santa Cruz Warriors. Isang bagay na ito ay parte na rin sa kanilang paghahanda na tulad na lamang sa ginawa ng team dito kay James Wiseman. Itong si Wiseman na siyang nangangailangan pa ng reps ay hindi pa rin ganoon naging sapat para kay Steve Kerr dahil ang 7'1" center ay tinanaw bilang kahati sana sa minuto nitong ni Draymond Green, Kevon Looney at JaMychal Green sa center position. Isang nakakalungkot para kay James Wiseman, ngunit para kay Steve Kerr, ang isang bagay na lagi nga niyang sinasabi dito kay James Wiseman na ang pangyayari sa liga ay mabilis magbago. Na ayon pa nga kay Steve Kerr, hindi mo nga raw ito malalaman at lagi nga raw nitong pinaalala sa kanya na itong si Jonathan Kuminga ay nagkaroon rin ng iilang DNP sa maagang seasong ito. Ito ay napakahirap, ngunit ang mga bagay ay madali lamang magbago dahil itong si Jonathan Kuminga ngayon ay lagi nang nakikita sa court. Ang dapat lamang gawin ay laging ihanda ang sarili. Patuloy pa nitong ni Steve Kerr, gusto na nga raw niyang gamitin itong si James Wiseman sa loob ng court. Ngunit sa ngayon, itong si JaMychal Green ay nakakapaglaro ng maayos. Halatang halata na ginagamit nga nila ngayon ang smaller lineup. Isang bagay para hindi lalong mapagod itong si Kevon Looney at Draymond Green. Sa sumunod naman mga kaibigan, nag-viral nga ngayon ang tweet nitong ni LeBron James matapos nga sa kanilang linggong pagkatalo na kung saan ang Los Angeles Lakers ay bumisita sa Massachusetts para harapin ang Boston Celtics. Ang laban ay naging thriller at ito nga ay nag-uwi patungo sa overtime na kung saan nanalo ang Celtics sa score na 125-121. Si LeBron James ay naging brilliant na kung saan nakapagtala nga ito ng 41 points, 9 rebounds at 8 assists para sa kanyang 15 out of 30 shooting mula sa field. Habang ang Lakers na ito ay natalo man sa overtime, nagkaroon rin naman sila ng good reason mga kaibigan para paniwalaan na ang naging labang ito ay pwede sanang mag-uwi sa kanila sa pagkapanalo. Dahil habang inatake nitong ni LeBron ang basket, siya ay naging malinaw na na-fouled nitong huling play sa regulation. At pwede sanang magdala patungo kay LeBron James sa free throw line habang ang laban ay tabla sa score na 105 all. James on the drive, gets in the paint, layup, missed it. Game is over. Lakers furious, they thought he was fouled. So upset. Regulation is over, we go to... Ang 4-time NBA champion ay nagalit sa no call na ito mga kaibigan, habang ang mga referees ay in-announce na sila ay nagkamali sa pangyayari. Ngayon, ang nag-viral na tweet nitong ni LeBron, dito'y sinabi nga niya mga kaibigan na that one hurt big time, I don't understand. Halatang halata na hindi nga niya nagustuhan ang pangyayari.